Fully operational ng muli ang website ng Kamara matapos ma-hack nitong weekend. Kaugnay niyan, isinusulong na ngayon ng House Committee on Appropriations ang pagbibigay ng dagdag pondo sa DICT para maiwasan ang mga hacking incidents sa bansa. Si Mela Lesmora sa report. Rise and shine, Mela. Naibalik na sa normal ang official website ng Kamara matapos itong ma-hack noong linggo. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, pinaigting na nila ang mga hakbang para hindi na maulit pa ang hacking incident. Wala rin naman na kompromisong datos o impormasyon sa nangyari. I immediately met my executive committee, and the recommendation was, of course, strengthen our capability, cybersecurity. The recommendation is to consider the possibility of outsourcing. Meron kaming i-hire na third party to help us. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng insidente. Pero tinitiyak ng Kamara na pananagutin nila sa batas kung sino man ito. We're preparing for the worst, na this is just a test case, Kaya kailangan paggandaan na namin yung possible cyber attack. Dahil naman sa sunod-sunod na hacking incident na naiulat sa bansa, isinusulong na ngayon ng House Committee on Appropriations na mabigyan ng mas malaking pondo ang DICT na siyang pangunahing tumutugon sa mga ganitong sitwasyon. Sabi ni Appropriations Chair Elizalde, makikipagtulungan sila sa Senado ukol dito. At maaari ring hugutin sa unprogram funds ngayong taon ang ihati na dagdag pondo sa DICT para sa pagpapaigting ng IT security and ransomware countermeasures ng kagawaran. Mungkahi naman ni House Committee on Civil Service and Professional Regulation Chair Christine Alexi Tutor, maaari ring humingi ng tulong ang Pilipinas sa mga eksperto mula sa ibang bansa. Sa gitna ng patuloy na paglago ng makabagong teknolohiya sa buong mundo, paalala ng mga otoridad sa lahat, iba yung pag-iingat, mapa-online man o offline. Mela Lesmora para sa Bayan.